Inihanda na nga ng Department of Transportation ang rollout ng service contracting program sa mga pampublikong sasakyan sa April 15. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ilalabas ng LTFRB ang mga panuntunan para mapasali sa programa. Ilalabas rin ng fare matrix o halaga ng discounted na pasahe na babayaran ng mga pasahero. 20% discounted kasi mga pamasahe sa mga PUV na kasali sa programa. Maaaring umabot pa ang diskwento sa 40% kung ang pasahero ay estudyante, PWD o senior citizen. Sakop ng programa, tinatayang nasa 50,000 modern at traditional jeepneys, UV Express, city buses at EDSA carousel buses sa 823 na ruta sa buong bansa. Ang mga rutang ito ay para sa mga pangunahing kalsada at mga kukonekta sa mga riles tulad ng MRT at LRT na may 50% discount na rin sa pasahe. 15 million passengers ang tinataya ng DOTR na makikinabang sa programa. Ang mga sasali na PUV babayaran ng 30 hanggang 100 pesos kada kilometro depende sa uri. Ang babayaran lang ng gobyerno ay para sa 100 kilometers kada araw. Para raw ito mas maraming PUV ang makasali at mas maraming pasahero ang maserbisyohan. Imamonitor ang mga biyahe sa pamamagitan ng GPS at manual monitoring ng DOTR. Sa mga wala pang GPS, nangako ang mga service providers sa DOTR na ibababa sa 500 pesos kada buwan ang paggamit sa GPS. Bank accounts o e-wallets ang pamamaraan ng pagbabayad at nangako ang DOTR na dapat mabayaran ang mga service contractors sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Nakikiusap naman si Secretary Lopez na wag na raw sanang samantalahin pa ng iba ang programa. Mabigat na parusa ang kakaharapin nila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nagutos tayo sa LTFRB na ang payment nito must be 3 to 5 days. Hindi na po tulad dati na aabot ng 1 buwan kasi it defeats the purpose, it defeats the program. Makikiusap po muna ako sa inyo. Lahat naman po tayo ngayon ay apektado sa krisis. Ang inyong gobyerno, ang inyong pamahalaan, gumagawa ng mga programa na makakatulong po sa ating lahat. At isa sa magandang programa, ito yung sinasabi nating service contracting program. Sana huwag niyong isiping pagsamantalahan pa ang ating mga commuters, pasahero. Kasi po makakaasa kayo na mapipilitan po talaga kaming i-revoke, isuspend ang iyong prangkisa at hindi lang po kayo tatanggalin sa programang ito. Nangihingi na nga ang DOTR ng 5 billion pesos na karagdagang pondo para mapalawig pa ang programa hanggang Hulyo. Ang initial kasi na 1 billion pesos ay para lamang o tatagal lamang ng 2 hanggang 3 linggo. Inaayos naman na ang guidelines para sa service contracting sa maritime sector.